Yun, okay KGX, kamusta tayong lahat? At mamaya na tayo dito sa US inflation is now back above 2.4%. So far, kung titingnan natin sa BTC, so entry, good entry tong area na to, no, sa 15,000, no, 115,000. If ever na bumalik pa yan ulit, I think pwede, no, pwedeng mag-entry. So kung titingnan natin, dito ang cut loss natin sa area na to, and kung magdi-DCA tayo mga kapatid, no, dito sa area na to. Okay? 13,300. Okay? And then 15,000. 15,000 ang entry, 13,300 or 400 ang DCA, and cut loss syempre dito sa ilalim 110. Kung times 25 goods, no? Kung times 50 ka, kung bahala, no, bantayan mo 'yan. So for me, ako naka times 25 lang ako. For the Ethereum, kung titingnan natin ang Ethereum natin, so far gumawa ako ng support and resistance sa area na to. So tendency, pag hindi ito nabasag, itong area na to, no, itong area na to, si 4,460, I think, kung hindi ang bumagsak dito, para sa akin magkakaroon ng rally. No, para lang sa akin ha, magkakaroon ng rally. Pero kapag yan nabasag, possible bumaba dito yan sa area na to, at possible around dito sa area na to, pwedeng lumipad ulit yan, no? Yan. Okay? Tapos, if ever naman na mabasag niya to, no, tong area natin, support natin na 4,072, possible dito sa area na to, pwedeng magkaroon ng rally. Okay? So, ibig kong sabihin dyan, mga kapatid, no, tingnan nyo lang kung ano yung pinaka-best entry nyo. Etong area ba natin na 4,460, no? Magsushort ka ba dyan? Ako kasi, maglulong ako dito for rejection, no? Sa rejection. So, itong area na yan. And then pag bumagsak yan dito sa area na to, no, nabasag tong area na to, possible bumaba dito. Pero kung hindi naman dyan sa area na yan, possible magkaroon ng rally. So ganoon din dito sa ilalim. And then may nakita ako mga kapatid, no, ETH yan ha. May nakita naman ako AXS. Okay? So AXS, itong AXS na nakikita ko, nung tiningnan ko siya sa 4 hours time frame, no, yan, naka-W pattern siya. I think 1, 2, tapos 3. So for me, if ever, para lang sa akin good entry na mag-long position sa area na to. Okay? Yan sa area na yan. So possible, pag yan na-reject, no, I think baka pumunta yan doon sa area na to. Yan. Yung area na yan. So, yan yung nakikita ko for AXS Axie Infinity to, no? Coin, no? Pwede. I think lang So, not financial advice, pero for me, good to entry dito sa area na yan. And then, syempre, bakit? Bakit ba good to entry dyan, no? So, yan nga naka-W pattern So, yun. So, pag-usapan naman natin ngayon itong inflation. Inflation is back to 2.24. So, ang target kasi ng Fed is usually 2%. Di ba? Alam natin yan. Inflation rate. Ibig sabihin, medyo lumampas na ulit sa target. Kaya hindi pa totally relax ang Fed dito. No? Diyan sa nakikita nating inflation na yan. Yan, yung area na yan. Ha? So, nakita ko lang to, no? Okay? So ngayon, yung previous rate kasi ng cut rate, kung titingnan natin, ako dyan sa 2.24, hindi pa panatag ang Fed dyan kasi nga 2%, doon sila panatag And then balik tayo doon sa sa Federal News regarding doon sa previous rate na 4.50% yung cut rate, yung rate cuts. No, ngayon kasi nag 4.25, nag-cut tayo ng 0.25%. So para sa akin ang cut rates, syempre medyo bullish signal kasi ano siya bumaba di ba, ng 0.25. Pero for me, for short term lang to mga idol sa stocks and crypto, no? Mas mura umutang, yes, mas maraming liquidity na papasok. Pero dahil tumaas ulit ang inflation ng 2.24%, no, baka limited lang ang mga susunod na cuts, no? Kasi ayaw ng Fed na mag-overheat to doon sa economy. So yan yung nakikita ko lang mga kapatid. Ako, for me, honest opinion, short term, yes, good news para sa market. Kasi signal ng Fed yan na willing silang mag-stimulate, di ba? Possible makakita ng rally sa BTC and ETH and sa stock.
Okay, for short term. So, medium to long term, I think, medyo mix. Kung tataas palalo yung inflation, halimbawa, lumampas ng 2.5 or 3%, baka mapalitan ng Fed, no, na ihinto, mapilitan ang Fed na ihinto yung mismong cut, yung rate cut natin, mga kapatid. O kaya, bumalik ulit to sa hawkish na stance, no? So, yan ang nakikita natin dito, mga kapatid. Hindi pa tayo safe, okay? So, kaya sabi ko nga sa inyo, every time na meron tayong TA, kunyari, for example, sa BTC, no? Meron tayong tinatawag na cut loss, okay? Meron tayong DCA at meron tayong tinatawag na cut loss. Tingnan lang natin kung ito ay lilipad hanggang dulo, okay? So, yun lang KGX at saludo sa inyong lahat, mga kapatid. Sa mga wala pang BitGet, no? Nandiyan lang yung link natin sa description. So, baka next week gagawa na ako ulit ng Telegram. I think, gusto kong Telegram yung nakakapag-convo na tayo. Okay? So, para at least kahit papaano, alam natin kung ano ba yung mga token, pwede tayong mag-ano doon, pwede tayong mag-usap, maglapagan ng kuro-kuro natin regarding sa crypto, no? So, pre-Telegram yan para at least kahit papaano meron tayong community. Okay? Saludo sa inyong lahat, KGX, at magandang gabi sa inyong lahat.